Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Good evening, mga kabarkada natin na nanonood ng ating programa at syempre mga kapamilya, kapatid, lahat-lahat na. Kamusta po kayong lahat? Ako po ang yung Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin ngayong gabi. Walang iba ang abogado de Campanilla, Attorney Danny Concepcion. Good evening, Attorney. Magandang gabi rin sa iyo, Mare, at sa ating mga kababayan. Meron kang hindi na-mention kanina. Ano? Kaaway. Ay? Siguro Talagang naman gusto wala may tayong... kaaway. Hindi, wala siguro may kaaway dito na wala kang kaaway. Wala tayong kaaway. Ha? Ayaw, peace-loving tayo eh. Magandang gabi po sa inyong lahat. O, isinama ko na nga lahat eh. Kapamilya, kapatid, kapuso. Nakalimutan ko si kapuso. Kapuso, o kabituka, kasabwat, mga ganun. Ano, Direk? Ano daw? Kalamay. Kalamay? Di ba pagkain yun? Kalamay. Ibig sabihin kadamay. Ganun ba yun? Sige. Anyway. Parang kalamayin mo ang iyong kalooban. Ang lalim, di ko naintindihan. Anyway, sa lahat po ng may mga problemang legal. At sometimes hindi na nga problemang legal eh. Problemang love life. Ganyan. Oo, nahaluan na ng legal. Parang kalaguyo. Nako, yan ang dating, di ba? Kabitenya, yung mga ganyan. Di ba? Taga-Cavite. Taga-Cavite. Cavite. Alright. Kung kayo po may mga problema at gusto nyong mabigyan ng solusyong legal, nandito na po ang ating abogado de Campanilla. Tawag po kayo at mag-text kayo sa amin. Ito na po ang aming mga numero. Attorney! Okay, kung Globe, 0954-310-0331. At kung Smart, 0961-770-8807. There you have it. At syempre, maganda rin yung ating mga kapamilya worldwide, kapuso worldwide, kabituka kasabwat worldwide, kapatid worldwide. Pwede kayong mag-send din ng inyong mga katanungan sa aming Facebook. Mag-message ho kayo, private message, pwede. Alam mo ba, ang dami-daming nanonood ng programa natin na overseas. Talaga? Oo, you know why? Kasi ang dami rin nilang gustong itanong na legal. At doon, mas wala silang abogado na Pilipino. Tama. Kasi nga naman, like, di ba, ikaw alam mo yan, sa Japan, dami-dami nagkakaroon ng issues sa Japan pagdating sa kanilang citizenship. O pagdating sa marriage. O kaya yung... anak. Correct, sa mga anak. Ang dami-dami niyan. Pero pinakamalaking problema nila ron ng consulate. Consulate ba kalaban nila doon? Philippine Consulate. Philippine Consulate. That is very sad. That is really very sad. Ang reklamo nila, sa halip na tulungan kami niya mga yan, sila pang nagbibigay ng problema sa amin. Ay, nako, wag naman, mga friends. Sana hindi na ganon, kasi parang nagbago na yata. Iba na ang kanilang ambassador doon. Ay, kaibigan natin ang ambassador doon. Sino? Si Ambassador Milen Albano. Very good. So at least siguro nalalaman na niya yung problema na meron ng ating mga kababayan doon. I remember that kasi talaga sabi ko, ano nga naman gagawin itong mga kababayan natin, nagiging illegal doon, samantalang dapat maging legal na sila doon. So yung may mga problema pong ganyan, wag ko kayo mag-atubiling mag-text sa amin. Buti na paalala mo. Bakit? Kasi yung Secretary of Foreign Affairs ngayon, ay kaklasiko sa UP College of Law. Totoo ba? Si Secretary Maria Teresa Lazaro. Wow, congratulations on your new appointment, ma'am. Meron kaming project ni Ambassador Milen Albano. Saan? Sa UP? Sa Japan. Pero UP to. UP and then DFA and then the Department of Migrant Workers. Oh, that is so nice. Meron kaming gagawing mga parang mga symposium sa Japan kung saan pwedeng pumunta ang mga Pinoy na nasa Japan para
humingi ng mga payo tungkol sa kanilang mga legal problems. Ay, that's very good. That's very good. Totoo. Galing lang din ako ng Shizuoka last, I think that was, if I'm not mistaken, last March. And dinala ko nga si Attorney Noel Del Prado dun eh. Okay. Kasi nga si Attorney Noel Si Del Boyet. Prado, si Boyet Del Prado, dahil nga ang daming mga gustong magtanong, tama ka dyan. Naku, naswak mo yan, Attorney. So dapat abangan ng ating mga kababayan dyan sa Japan, yung pagpunta nila, Attorney, dyan sa Japan para sa project ninyong yan. You will be helping a lot of Filipinos there, really. Anyway, so for the meantime, kung may mga katanungan kayo, dito na muna tayo sa Attorney Danny Con at bibigyan namin kayo ng update doon sa gagawin nila Attorney Danny sa Japan. Okay, eto na muna. 38 years old na si Ramon ng Quezon Province ang kanyang tanong. Hello, Attorney. Nag-file po ng kasong kidnapping. Laban sa akin ang nanay ng bata. Pero ang totoo po, kinuha ko lang saglit yung anak niya dahil iniwan niya ito ng halos 4 na oras. Tumatakbo-takbo po yung bata sa labas, kaya natakot ako, baka maaksidente. Kamag-anak ko rin po sila at gusto rin naman ng bata na sumasama sa akin. Government employee po ako. Wala akong masamang intensyon. Ang concern ko lang po talaga yung child safety. May laban po ba ako dito? May possible na, posible po ba na ma-dismiss agad ito ng piskal? Maraming salamat po. Opo, kung talagang totoo yung sinasabi ninyo. Oo nga. Sa totoo lang, dapat nga magpasalamat pa sila sa inyo. Bakit kaya ganun ang At kayo reaksyon? naman, kung inabandon na pala nila yung bata, kaso rin yun. Kaso nga, kayo nga dapat ang mag-file ng kaso dun sa pero nanay. kasi 4 na oras lang. 4 hours lang? Pero ang sa akin, kung iniwanan nila yung bata na walang kasamang matanda na mag-aalaga, yung 4 na oras ay sapat na upang ang bata ay malagay sa panganib. Tama. Totoo yan. Hindi niya sinabi kung ilang taon yung bata, no? Sorry. Oo nga. Hindi niya nasabi. Mukhang baby, yung toddler. Okay. Toddler, kasi tumatakbo-takbo. Oo. At hindi niya sinabi kung babae o lalaki. Opo. Pero ayan. Ramon, ikaw ay isang government At saka, employee. the fact na mukhang hindi naman niya itinago yung bata. Nung hinanap ay talaga namang nasa kanya. At kamag-anak pala naman nila. Di ang sa akin, maniniwala kaya ang piskal na kikidnapin mo ang bata? Ano bang motibo mo? Although, kasi, attorney sa akin lang ha, alam mo naman ako, devil's advocate ako, di ba? Lalaki siya. Kung ang bata ay babae or lalaki, hindi ko alam kung ano yung possible na sabihin ay minolest siya. O kaya naman may ibang naiisip dahil nga sa mga panahon na ito. Hindi, pero kasi ang kaso ay kidnapping. Kaya nga. Hindi sexual. Child abuse. Hindi child abuse, ay kidnapping. Sa akin, anong motibo mo? Correct. Para kidnapin yung bata. Correct. So, nasa motibo niya talaga yon, nasa kanyang totoong intensyon. Kaya ang tingin ko, kung kidnapping ang isinampang kaso, baka makakalusot siya kasi nga 4 na oras lang. 4 na oras at hindi naman tinatago. niya tinago. Okay. Hindi naman niya dininay na nasa kanya. Tapos later on, baka nga ang sasampa sa inyo child abuse naman. Pero, depende nga yun, no? Of course, ang talagang we Kasi would like kung to ang think. nanay ng bata, si Bare, Nako! Child abuse yan. Ako na naman yung prinenda mo, di ba? Pero, tama na talagang dapat pagmalasakitan natin ang ating mga kabataan ngayon. That's very true. And thank you kung totoong sincere po yung puso ninyo. Maraming salamat. At kung nakikita nyo yung madalas na ganyan, sa tingin ko, i-DSWD na niya yan. Di ba? At tapos hindi na kayo magkakapatawaran hanggang kayo'y nabubuhay. Ayun nga. Pero kung iniiwanan niya yung bata, tama ba naman yun? May nanay ba mag-iiwan ng isang bata na 4 na oras na walang kasamang matanda? Lalo na kung batang-bata yan. Hello? Diba? Parang yan, ngipin sa ngipin. Oo. May ngipin sa ngipin ka naman ngayon. Nireklamo mo ako, irereklamo kita. Ayan. Sige ha. Anyway, ito naman. Si Glidel ng Liloan, Cebu. Layo. Malayo yan. Ang layo. Magandang gabi sa'yo, Glidel ng Cebu. Good evening. Good evening po. Hello po. Dinig naman. Ano daw? Dinig naman po. Rinig po. Ano po ang magandang gabi sa Cebu?
Maayong gabi. Ay, maayong gabi, Glidel. Okay. So, saan ka sa Cebu? Galing lang ako na Cebu eh. Hindi naman ako umalis dun. Saan ka sa Cebu? Sa Liluan po. Sinabi na nga niya, Liluan, Mare. Ano ba? Oo. Ano dun eh, oh? Ayan, oh. Malalimutin ka na kasi. Oo. Thank you Salamat Okay. So, ano, Glidel, ang iyong katanungan kay attorney? Opo. Ang tanong ko po, kung with regards sa security po sana. Saan po? Clinic po. So, Ano daw? maternity clinic. Di- Maternity clinic. Maternity leave. Okay, maternity leave. Okay. Ano yung tungkol sa maternity leave? Maternity clinic po. Maternity clinic. Okay. Ano hong nangyari? Opo. So, nanganak nung June. So, concern ko po is parang may negligence talaga sa part. Kasi Ano daw? po, parang negligence po. Negligence, medical malpractice. ano kaya? Bakit kaya? May naiwan Anong sa matris mo? naiwanan? Ano po, doon po ako nag-labor. Tapos, fully dilated na ako, NCM. Tapos, pinapa-ere pa nila more than 2 hours. Pinapaano daw? Pinapairi. Pinapaire. Tapos? So, parang around 9 p.m. po yun. And then, nag-rupture na din yung bag of water ko. Oo. Tsaka, poop na din yung baby. Pero pinapa-ere doon sa clinic. Wala pong OB. So, midwives lang ang... Oo nga, pero anong nangyari na masama sa'yo? Oo. Ano nangyari? Ano po, may laceration po kasi delayed yung referral sa akin dun sa ospital. So, then yung baby po, na-distress siya. So, Na-distress kasi na-delay. Opo. So, yun po, parang, and then po, may 2 public hospital po sana, pero parang hindi nila ako binigyan ng ganong option. Doon nila ako pinakalaga sa private OP, which is pricey po, tsaka parang hindi nila ako binigyan ng choice. May mas malapit sana na public hospital, pero doon nila ako pinano sa private OB na mas malayo. Tapos, grabe na po yung contraction. Glidel, So, ano nangyari na ngayon sa anak mo? Okay naman kayong dalawa? Opo, okay naman po Okay. siya. So, naka-recover naman po, nag-antibiotic na gano'n. So, Okay. ang po, nagtanong-tanong din ako sa ibang first-time na moms. So, yung ibang maternity clinic po, hindi po pala tumatanggap ng first-time na moms kasi risky siya. And then, nag-search po ako, nakita ko yung sa DOH na parang memorandum na bawal pala tumanggap ng first-time mom or yung Tingnan mo nga Can you check? Go ahead, Glidel. Hindi, pero sinabi mo ba sa kanila na preemie ka? First time ka, oo. First time mom ka. Alam naman po sila, first na lumapit pa ako doon for the prenatal. And then hindi ko alam na yung parang risk. So if I was informed po talaga, of course, hindi ko po yun i-risk. Okay. So, ang ibig mong sabihin, pagka first time mom ka, dahil high risk ang group na tinatawag sa inyo, hindi ina-allow sa mga medical centers. Yun ang sinasabi mo, tama? Hindi na-allow sa mga maternity clinics. Maternity clinics. Yung pinuntahan mo is a maternity clinic. Yes po. Okay. Pero bakit ka pumunta sa maternity clinic? Kasi doon siya nagpapa-check up. Apo, doon kami. Doon siya nagpapacheck. Kaya nga ang sabi niya, alam naman nila doon ako nagpapa-check up eh. Oh, no. Oo. So, ang nangyari, nagkaroon tuloy ng problema, tapos nadala siya sa isang hospital na private na doon siya napaanak at nagastosan siya ng sobrang laki. At saka hindi, pero ang sinasabi niya, nag-antay pa sila. Oo, hindi naman pala nila. Parang hindi naman nila kaya. Sapagkat ako naman ay unang beses pa lang manganganak. Oo. Unang dapat doon, inirepair na dapat agad siya. Oo, totoo. Hindi yung kung kailan peligroso na, at saka pa siya inirepair doon sa private, na mas malayo pa. Kaya nga. Mas malapit daw doon sa, may 2 daw malapit na ospital. Hindi naman Betmet siguro yung isa. Hindi naman
Veterinary. Veterinaryo yun eh, hindi naman baka. O, ang Hindi, tanong natin, baka nga may Glidel. hospital pero veterinary. Ang tanong ko, Glidel, malaki ba yung nagastos mo dun sa private na hospital? Opo talaga. Although ano siya, public po siyang hospital din na mas malayo, pero private yung OB, kaya siya Private yung sa OB. private. Okay. mga almost mga 90K po. Ganun. Oo nga naman, Kita mahal mo din nga, yun, mahal yun, ha? Ang hirap talaga mga anak ngayon, ano? Oo nga pati nga aso, napakahirap din mga anak ngayon. Oo, dinadala na rin sa vet ngayon di ba? O ngayon, ang tanong niya, dahil sa ginawa nitong maternity clinic na ito, napagastos siya ng sobrang laki na hindi niya inaasahan. At dahil siya ay naging kampante na rin, dahil wala naman sinasabi sa kanya mulat sa pool na siya ay nandoon, na hindi naman pala talaga sila pwedeng magpaanak ng isang first-timer mom. So, Pero, ano ang pwedeng ikaso doon sa maternity clinic na yun? Kasi parang opo. ang nilalabag lang naman ng ospital, assuming na yung accreditation ng maternity clinic na yon ay nagbabawal na sila ay magpaanak ng nanganganay. Okay, nanganganay siya. Kung sila po ay pinagbabawalan ng DOH na tumanggap ng mga nanganganay na ina sapagkat ang accreditation nila ay hindi sapat, ang binaviolate po nila ay yung DOH memorandum na yon. Yan. Ang administrative yon. Pwede pala silang mawalan ng lisensya. Yes, pwede silang, yung mga tao na responsable doon sa pagtanggap sa inyo ng labag doon sa memorandum ng DOH ay mayroong administrative na pagkakasala. At pwede po ninyo silang kasuhan administratively. Ngayon, paano naman yung 90,000? Paano yung kanyang 90,000? Kasi po yun, hindi pwedeng magbigay ng award sa isang administrative case. So, magfa-file ba siya ng civil? Magpa-file naman ng civil. Pero usually kapag meron ng administrative case, conviction ang isang administrative na personnel, most likely sinesettle niya na agad yung civil case niya para hindi maging dalawa yung kaso niya. Okay. So, ang pwede bang gawin ni Glidel is pumunta sa Department of Health dito sa Department of Health. I think Sa Cebu. nandiyan yan. Meron sa Cebu. Meron sa Cebu. Oo nga, buti sinabi mo Cebu, nakalimutan ko na tuloy. Sasabihin ko sana sa Maynila. Nandiyan dyan sa may Tayuman, alam ko parang ganun Malapit doon, di ba? Anyway. So, nalimutan ko yun na sinabi mo. Sa Cebu nga pala, pwede kang pumunta sa DOH sa Cebu. Sa Cebu, meron Isumbong doong, mo. meron doong opisina. Oo. Ang Department of Health. Yan. At At ang pagkatapos, secretary ng Department of Health aba! ay dati kong Executive Vice President dito Really? sa UP. Sa UP? Si Ted Erbosa. Wow! Mahusay na Talaga? doktor yan. Wow. Galing Okay. So, nakuha mo ba, Glidel? Yes po, opo. So, punta ka ng DOH, sabi mo magrereklamo ka doon sa maternity clinic at sabihin mo na rin at dahil dyan, lahat ng pangyayari yan. At, ay ikwento nyo. yan. At sabihin mo na rin sa kanya na nakadanyos sa'yo ng 90,000. Opo, napagastos pa ako ng 90,000 Yan. at nalagay pa sa panganib. Ang aking anak at ako. Ayan. Yan. Buo ang kwento. Aha. Okay. Okay na, Glidel? Ay, may i-add po pala. Ay, may ako. a-add daw siya. Sige. Okay, May sige. nalimutan. May nalimutan. So, parang amicable settlement po. Naisip ko lang din, like last week, kaya naggawa ako ng letter na nag-detail din. Tapos sinend ko sa owner kanina. Kanina ko pa so, hopefully, ayun po, yun po yung parang move ko for now muna. Siguro. Nagsulat siya ng letter na baka they can talk and discuss and amicable settlement. Ang sa akin po kasi, pwede naman ninyong gawin yon kasi yun talaga ang nasa isip nyo. Oo. Na sana ay mag-settle sila amicably sa inyo.
Oh, pwede Opo, naman. pwede Pwede naman po naman. yun. Oo. Pero, Pero kasi kung yung abogado niya ang tatanong ngayon, ay wag natin sabihin may kasalanan tayo. hindi, na yun talagang motibo natin para bayaran tayo. Oh. Babaratin tayo niyan. Oh, ganun. Diba? Ganon Oo. yan. Ganun yan. Kaya So, kapag ang napagtanungan mo, abogado na i-hire mo, baka ganun ang maging payo sa'yo na wag muna nating sabihin yung amicable settlement kasi lalabas na yun lang talaga ang motibo natin. Di ba, Okay. baratin na tayo ng mga yan. yun. Okay? So, Baratan. nasa sa'yo yun, Glidel, kung gusto mong magsampa ka muna ng kaso or makipag-usap ka na diretso doon Hindi, sa pero sa akin, kumpanya. kung yun po ang nasa kalooban Go. nyo, go po yun. Yan. Kasi Mas nga naman, mahirap naman yung nagsisinungaling tayo. at saka hindi, sa totoo lang, attorney, ang dami kasing pasikot-sikot pag kami sa may kaso eh. Masakit kasi sa brains. Tsaka may gastos din yan. Yun At nga. siyempre may abala. May abala. May abala. Yun yung pinakamalaki doon, kamukha ngayon. abala. Nagpapasuso ng bata. Oo, totoo diba? yan. Di ka, maaabala siya. Ilan taon na ba yung anak mo? Ano po, pa 2 months po this week. Oh, kakapanganak nga lang niya, 2 months. O, kita mo nga. Oh, 2 months. O, di ba? Na-stress drillon ka agad siya. Na-stress sige. agad. Sige. Good luck sa'yo, ha? Okay po. Okay, salamat. Yep. Okay, ito naman. Si Juno or Juno, 28 years old ng Mandaluyong. Juno yan, Juno. Juno. Oh, June siguro, June. Juno, okay. Eto na, gusto ko po kasi ng ex-partner ko na 3,000... Hindi. Gusto po kasi ng ex ng partner ko. Oo. Yung dati niyang partner May ex. ay hindi. Oh. Ano ba? Gusto nga ng ex ng partner ko. Yung kanyang partner ay may ex. Oo, Ayun. ayan. 3,000 ang monthly baon ng anak nila. Siya yung current. Ayan. O, sige. 3,000 daw ang baon ng anak nila na grade 1. Bukod pa sa mga gastos na hati kami, halimbawa kung ma-ospital, magkasakit, o may kailangan bayaran sa school. Ang sahod lang po ng partner ko ngayon ay 15,000 to 16,000 per month. May 1-year-old baby na din po kami. At nagbabayad pa rin kami ng upa at iba pang mga gastusin. PS. Ano yung sabihin ng PS? Pahabol. Hindi. Ano ba PS? Postscript. After the signature. Yun. Sabi na, sa Tagalog. Pahabol Pahuling niya. sabi. Hindi, pahabol. Pahabol ang Tagalog. No? Ganon. Pahabol. Okay. May sarili na rin pong pamilya yung ex niya na may 3 taon na anak na. Okay. So, may anak yung ex niya doon sa existing partner. Meron na ring sarili yung ex niya na anak sa iba na 3 years old. Siya rin, may anak na siya. Ang gulo naman yun. May anak na rin siya. Doon sa bago niya. Sa now niya. Yung ex niya, may anak na rin doon sa bago nung ex Okay, niya. ang daming ex ha. Okay, sige. Ka-ex-ex na nga eh. Sige. So, ang tanong niya ngayon, niya, wala siyang tanong. ang sabi niya, tama ba? Mababa. Parang wala palang tanong. Bakit? Anong Ang tanong? sabi niya, siguro gusto niyang itanong dito, Ay, tanong natin. 3,000 nga lang. Tignan natin yung text. Parang walang tanong eh. Wala nga Ayun. Reasonable ba yung 3,000? Well, base po dun sa istorya, magiging reasonable po yan kung napakalaki ng sahod ng mister nyo. Kasi po, yung amount ay depende kung magkano ba ang kita. Kung kumikita po ng 10 milyon yung mister nyo, siguro yung 3,000 na reasonable yun. Napakalit naman yun. Ng 10 milyon. 10 milyon? 3,000? Ano yan, tip? Kaya nga kung. Pero kung yung asawa nyo kumikita ng 5,000, napakalaki naman ng 3,000. Kasi po, ang pagbibigay ng suporta ay sa base sa kakayahan. Pero ikaw lang, attorney ha? Ikaw syempre matagal-tagal ka na ng abogado, di ba? 15,000 to 16,000.
syempre, yung may anak na rin silang 1-year-old. So, in short, pare-parehas silang parang hindi naman kasal. Oo, pero Oo. meron pa rin silang pananagutan na magbigay ng suporta sa bawat kanilang isa. mga anak. Correct. O ngayon nga, ang tanong dito is like this. 15 to 16,000. I think anong pangalan ni Sinabi Paige? naman pala kung magkano ang sweldo. Si Juno. 15,000. Oh, si Juno, magkano na ngayon ang salary? Tumaas na ha, Heller. 18,000 plus na. 15, 16, ano? Parang ano lang siya, Claire. Wala ka pang hindi pa yan minimum Ang Kaya minimum nga ngayon eh. is 18,000 something Yun na. nga. Oo nga. So, baka hindi siya updated. Pero asawa niya nag-increase na. So, assuming on a minimum wage earner at 18,000 per month, okay? Parang walang deduction yun, ha? Wala pang deduction. Kaya nga, pagka nagkaroon ng deduction, Baka nga talagang 15 to 16 yun. lang. O sige. So sabihin na natin 15,000 with all the deduction. O sige, 15,000. 3,000 yung hinihingi nung kabila. Meron pa siyang 3,000, 1/5 na yun. imagine. Hindi ho, ang sa akin, simple lang yan. Kung talagang nahihirapan kayo na ibigay yung 3,000, ay unreasonable yun. Huwag na Ayun. tayong magkwenta-kwenta. Ang sasabihin lang ninyo, talaga ho, naghihirap na ho kami dun sa 3,000. Kasi nga naman, umuupa pa sila ng bahay. Ang sa akin, attorney, ang tanong dito is, kung 15 to 16,000, sasabihin siguro nung niya, dalawa naman kayo nagtatrabaho Ang sustento dapat manggagaling lang supposedly doon sa tatay, no? Siyempre, kung sino yung may anak, Hindi doon sa kabilang partner. kano-ano ba niya yun? Kaya nga. Hindi naman So, niya hindi niya kaano-ano pwedeng yun. sabihin yung katwiran na, for example, dalawa naman kayo nagtatrabaho malaki naman sweldo ng asawa mo Ang magiging epekto nun, sapagkat kumikita rin yung misis mo ng mas malaki pa sa'yo, hindi mo pasanin yung misis mo. Sa madalit sabi, kaunti na lang ang sinasagot nung sweldo mong kakarampot. Hindi naman niya dapat kasalanan yun. Sweldo ko yun bakit ba? Hindi, kaya nga ang sa akin, wag mo nang tignan yung wag mo nang tignan yung kung magkano kinikita nung misis niya. Ang kinakailangan tignan mo, dun ba sa 15,000, nahihirapan ba siya na ibigay pa yung 3? Ayun. Diba? Kasi siyempre, may anak sila hati sila ng hati ron Tanong lang, kung ayaw at umapila, Paano umapila? yung ex-partner niya na, bakit 3,000 lang binibigay mo sa anak mo? Di magdemanda ka. Di magdemanda siya. Di ba? Oh. Kasi ayaw ko magbigay, hindi ko kaya mabigay ng 3,000 Di anong ayun. gagawin mo? Hindi mo naman pwedeng kolektahin yung sweldo ng mister mo, kaltasan dun sa trabaho niya. Para makakuha ka ng mas malaki sa 3,000, kinakailangan mong magsampa ng kaso. Okay. Doon pa lang sa kaso, di magbabayad siya sa lawyer. Hindi sumakit na lalo ang bungo niya. Ngayon, baka magpapaw. Ay, ganun. magpapaw. Alam nyo, Paw, sa paw, totoo lang po, mga friends, may ex ka, may ex siya, may ex, puro kayo ex, di ba? Intindihan na lang. Hindi, kasi ang feeling niya, punyeta kan, laki-laki ng ginagastos mo dyan sa, sa isang baby mo baby mo rin ito. Ayan. May ganunan Ganun talaga. Pag talagang may bitterness. Hindi naman din legitimate yung isang anak mo dyan illegitimate din yan itong anak mo dito, illegitimate din Bakit mas mahal mo yung isang anak? Ganun yan May ganun kasi. Ganun na. Pero ang sa Pero akin. ang simple naman ang sagot nung tatay mas mahal ko yung nanay nito Di ba? Pwede ba yun? Kasama ko sa higaan ng nanay nito. Kung lasunin ako nito. Ano ka? Hindi, intindihan na lang mga friends. Kasi lahat naman kayo may mga mata niya, ex. hindi mo alam kung nagagawin ng katabi mo. Hindi kung may talaga. hawak na gunting yun. Patay. Talaga intindihan. Total, ganun naman talaga di ba? Nandyan na yan. Alagaan nyo na lang yung mga anak ninyo. Okay, wherever they are. Okay? So Kaya anyway. yung mga lalaki na ganyan, maraming mga ex-ex. Yan. Yan tuloy Pagka bago mangyayari. sila natutulog, tinitingnan muna nila. May gunting, patalim. Doon sa... Sa takot. Tago, nakalak lahat yan. Baka kung anong maputol.
Ang dami mo kasing story ang nababasa. Ay, totoo naman yung mga istorya. Totoo ha. O, sige. pinutulan. Well, anyway, sana po ay mapayapa kayong matutulog ngayong gabi kasama ng inyong mga katuwang. Hindi So, ex, magpapaalam katuwang. na ba tayo? Magpapaalam na ako Sige, kasi paalam ka na. kailangan ayoko silang matakot habang natutulog. Ay, oo, mahirap, Ay, mahirap yan. O, di ba? Kaya kailangan payapa tayo, masaya tayo bago tayo matulog, okay? Lahat ng hindi pagkakaunawaan, abay, pag-usapan agad bago pumikit ang mata. Apo. Basta mga kutsilyo, mga gunting, ilak po ninyo. Hanggang sa muli po, ako inyong Mare ng Bayan, Mare Yao, at Attorney Danny Con po, abogado de Campanilla ng Bayan, hanggang sa susunod po nating episode. bye everyone! God bless you!